Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan ng inyong kalusugan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Minsan pa po, inaanyayahan namin kayo na samahan kami sa isa pong napakahalaga at napapanahong pagtalakay. Hangad po namin na minsan pa pong makatulong sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Bago po natin simulan ang ating gagawing pagtalakay ay panoorin po muna natin ang ginawa po naming panayam sa isa pong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Siya si Geraldine de la Cruz, sakiyan negosyante, dyan luyag na Pangasinan, mansusuplayak na nanduruman tambal, wadan su medicine, medical supplies. Pinanganak na po akong protestante po, Methodist sa Methodist Church. 13 taon na ako noon, nagkaisip na po ako. Nagumpisa na po akong magtanong sa sarili ko kung sino talagang tunay na Diyos. Ang aksyon na ginawa ko, pinuntahan ko mismo yung pastor namin sa Methodist. Nagtanong ako sa kanya kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Ang sagot niya sa akin, hindi siya nagbuklat ng Biblia. Sinagot niya ako verbal. Sabi niya sa akin, kung anong pinapangaral sa amin, yun na lang daw ang susundin dahil yun daw ang tama. Simula po noon, nung yung ganun po ang kasagutan po sa akin ng pastor, ng protestante, lalo pong naguluhan po ang isip ko. Sa Katoliko pa pala ako pumunta, mismong pari pong nakausap ko. Pwedeng magtanong, Father, sabi ko, opo. Sabi niya, pwede ho bang paki-explain sa akin yung tatlong persona po? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Galing na po ako sa protestante kasi hindi ako binasa ng Biblia. Sabi niya sa akin, yung mga aral ng Diyos Anak, sabi niya, nakatago sa hiwaga yan. Nakatago lang sa aming mga pari yan. Yung tanong ko sa kanya na basahin niyang dire-diretso na pare-parehas na may Diyos sa una, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos, hindi po niya nagawa. Parang nawawalan na akong tiwala sa mga pastor-pastor sa mga iba't ibang religion. Pagkatapos nun, dahil hindi talaga ako tumigil sa pagsasaliksik po. Isang araw, kumakain po ako sa isang restaurant, mayroon akong nakitang babae na may suit-suit na singsing. Ano yan? Ang ganda ng singsing mo, ang daming nakaukit. Saan mo binili yan? Sabi ko. Membro ako ng missionary, Philippine Benevolent Missionary Association. Isang samahan ito na kami dito ay nanggagamot, nanguhula. So ginawa ko, sumama ko, dahil sa very eager ako na pag-uwi ko, mayroon ng kasagutan sa mga tanong ko. Sabi ko doon sa kanila, bigyan niyo ako ng 30 minutes. Memorize ko to, uuwi po akong membro niyo na ako dito. Kayo naging membro ako, sinuotan na ako ng singsing. Hanggang sa umuwi ako dito, manggagamot ako. Nagbubunot pa ako ng ngipin sa pamamagitan ng, yung paspora lang po. Yun lang po, ang daming pupunta sa akin noon. Sa samahan na yun noon, isa ako sa mga tinitingala doon sa religion na yun noon. Kasi nga, bibihira yung katulad ko daw na bago-bago ay kaya ko nang mag-orasyon ng ganon. One time po ay nagbakasyon ako sa Pasig. Doon sa tita ko, na iglesia po, doon po pala nagtatag sila ng dako ng gawain. So pangalawang gabi na nagdudoktrina sila doon, hindi dahil sa gusto kong makinig, pero umupo lang ako sa malapit doon sa pinagdudoktrinahan nila. Ano po bang likas na kalagayan ng ating Panginoong Diyos na siyang dapat sa... Tamang-tama po, ang dinudoktrina niyang leksyon ay tungkol sa pagkakaiba ng Ama ni Kristo. Again, nag-aros ulit yung interes ko para buhayin yung tanong na yon. Dahil hindi ko na po kayang patapusin yung doktrina, pwede pong magtanong, sabi ko. Isa-isa niyang binasa sa Biblia po yung tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, na kinikilabutan, abat ganito ang nararamdaman ko dahil nakikilala ko yung tunay na Diyos na matagal ko nang hinahanap.
Naliwanagan ko po sa oras na yon. Siguro sa loob ng 3 oras po naliwanagan ko dahil talagang inubos ko po yung katanungan ko. Nasagot po lahat po yun. Habang nasa Maalab akong paniniwala dito sa kinalalagyan ko sa Philippine Benevolent Missionary Association, nakilala ko na pong iglesia, kaya ko po iniwan yon. Doon mismo sa oras na po na yon, naghayag po ako na gusto kong pumasok sa relihiyon na to. Hindi ko nga po alam kung anong relihiyon na yun eh. Tinanong ko lang po, ano nga ba itong pinapasukan ko? Sabi nila, Iglesia ni Cristo po. Namangha ako dahil ang laki-laki ng kapilya, ang ganda ng kapilya sa lokal ng Pasig po. Sabi ko, ganito pala. Tsaka iba po yung nararamdaman ko nung tumugtog na po yung organ. Hindi ko alam na basang-basa na yung damit ko sa luha ko. Hindi ko alam, hindi ko namamalayan yun. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak dahil sa masaya ako. Doon nagtanong ang magulang ko dahil hindi po kami nagpapaalam eh. Takot po kaming magsabi na Iglesia na Cristo na po kaming dalawa, tamang-tama. Di pa kami sumasamba, kailangan sumamba kami, ano man ang mangyari. Ba't kayo nagbibihis ng palda? Ba't nakapalda kayo? Sabi, sasamba po ako kasi Iglesia ni Cristo na ako. Tapos bigla akong sinampa. Ano? Sabi sa akin. Tapos lumabas yung kapatid ko from room, nakapalda. Ikaw, saan ka pupunta? Ba't nakapalda? Iglesia ni Cristo na rin po ako, mami. Sabi niya. So, kahit nagalit sila sa akin, sa amin, dalawa, diretso po kaming lumalabas ng bahay, hanapin po namin ang kapilya dahil hindi po namin alam kung saan ang kapilya dito sa San Carlos City po. Ginagawa ko, sabi ko sa magulang ko, kung ayaw niyo pong sumama sa amin para maunawaan niyo kung bakit kami pumasok sa Iglesia ni Cristo, mayroon naman po sa TV. Ang naramdaman ko po nung nabautismuhan sila buong-buo na yung pagkatao ko dahil yung makakamtan kong kaligtasan makakamtan din ng buong pamilya ko Mula nung bata ko, lahat ng katanungan ko, lahat ng yon ay nasagot po lahat nung pumasok po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. At nakilala ko ang tunay na Diyos. Marami po akong natanggap na pagpapala galing sa Diyos. Binigyan na ako ng tiwala sa sarili ko dahil noon, alos wala na akong tiwala sa sarili ko dahil mahirap ang buhay namin Pero ngayon, naging matapang ako sa buhay. Nandyan ang problema, pero agad maiibsan. Kaya malakas pang loob ko dahil may Diyos po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yaman sa liksik, nusyupan talaga sa tunay na Diyos, nusyupan, no anton talaga tunay na relihiyon, kinikilala ng tunay na Diyos. Taon-taon po, idinaraos ng Iglesia Katolika ang pangingilin ng tinatawag nilang Kwaresma, na ito po ay nagsisimula sa tinatawag po nilang Miyerkules de Ceniza o mas popular sa tawag na Ash Wednesday, kung saan ang mga paring Katoliko ay naglalagay ng tanda ng krus sa noo ng mga taong Katoliko gamit po ang abo ng sinunog na palaspas. Mga kaibigan, ano po ba ang tinatawag na Kwaresma? Sa isang aklat Katoliko na pinamagatang The Question Box, ito po ay isinulat ng isang paring nagngangalang Bertrand Conway. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito po sa page 442. Ang taunang pagbubulay-bulay, retreat ng Iglesia Katolika na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aalaala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang 40 araw ay iminumungkahi ng pangingilin nila Moises, Elias at higit sa lahat ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ayon po sa otoridad Katoliko, ang Kwaresma daw ay pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ang tanong, ito po ba ay nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol? Pakinggan po ninyo. Dito pa rin po sa aklat na ipinakilala po namin kanina, doon pa rin sa pahina, sa page 442, ganito po ang ating mababasa. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ika-5 kanon ng Konsilyo ng Nicea, 325. Hindi po pala nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol ang paniniwala sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana.
Ito po ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana sa Konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century o ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol ng panahong yon. At tapos na pong masulat ang buong bagong tipan ng Biblia. Kaya wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma na ginugunita o ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika Romana. Ngayon, inaamin po ba ng Iglesia Katolika Romana na ang Kwaresma ay hindi matatalunton o matitrace sa mga apostol? Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay isang aklat katoliko na pinamagatang The Externals of the Catholic Church. Ito ay isinulat naman po ng isang reberendong katoliko na nagngangalang John F. Sullivan. Ganito ang kanyang sinasabi dito po sa page 209. Itutuloy natin ang pagbasa hanggang sa page 210. Ang kasaysayan ng Kwaresma, ang itinatagal ng panahong ito ng pagsisisi, penitensya, ay hindi laging magkakatulad sa iba't ibang kapanahunan ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Mga kaibigan, sila po ang may pahayag niyan, hindi po kami. Ang sabi po nila, hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Ay bakit po tiyak na hindi nga matatalunton sa mga apostol ang 40 days o 40 araw na pangingiling ginagawa sa panahon ng Kwaresma? Mga kaibigan, sinasang-ayunan po ba ng mga apostol ang pangingilin ng mga araw at mga panahon? Babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 4:9. Itutuloy po natin hanggang talatang 11. Ganitong kanyang sinasabi. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa ngang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga at ibig na namang paalipin ang mga taong nangingilin ng mga araw, mga buwan at mga panahon. Kaya nga po, ang iglesia ng bagong tipan o ang tunay na iglesia ni Kristo ay hindi po nakikiisa sa Kwaresma at sa mga gawaing nakapaloob dito. Ang sabi po ng mga nangingilin ng Kwaresma, sa makatwid pala nila ay hindi inalaala ng mga apostol, maging ng mga unang Kristiyano ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At idinadagdag pa ng iba, hindi pala mahalaga sa mga apostol at sa mga Kristiyano noon ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, yan po ang ating sasagutin sa amin pong pagbabalik. Diyan lang po kayo. Welcome back po sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Sana po ay pinakikinabangan po ninyo itong ginagawa po naming pagtalakay. Mga kaibigan, sa unahang bahagi po ng ating discussion ay nalaman natin na ang Kwaresma na ipinangingilin ng Iglesia Katolika bilang umano'y pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay hindi po biblikal, kundi inimbento lamang po ng Iglesia Katolika ang Kwaresma sa Konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century or ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol noon at tapos na pong masulat ang buong tipan ng Biblia. Kaya napakadali pong maunawaan. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana.
Pero nangangahulugan po bang hindi inalaala ni pinahalagahan ng mga apostol at ng mga tunay na Kristiyano noon sa kanilang kapanahunan ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo? Mga kaibigan, hindi po ganoon. Inalaala po nila ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, hindi po sa pamamagitan ng pangingilin ng mga araw o panahon, kundi sa pamamagitan po ng pagkain mula sa isang tinapay na pinagputol-putol at pag-inom ng katas ng ubas na nagmula sa iisang saro. Ito po ang tinatawag ng Biblia na banal na hapunan. At yan po ay mababasa po natin sa pahayag po ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa unang Korinto sa 11:23 hanggang sa talatang 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Mga kaibigan, ito po ang tinupad ng mga apostol at ng mga tunay na Kristiyano noon. Ang mismong ipinag-utos ng Panginoong Jesucristo kung paano dapat alalahanin ng kanyang mga alagad ang kanyang kamatayan. Ito po ang pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro. Ito nga po ang tinatawag na banal na hapunan. Kaya ang Iglesia ni Cristo po ngayon ay ito rin ang tinutupad. Taon-taon ay nagsasagawa po ng pagbabanal na hapunan bilang pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo bilang pagsunod po sa kautusan mismo ng Panginoong Hesus. Sino po batay sa Biblia ang mga taong tunay na nakinabang sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo na sila din po ang tunay na makapagsasagawa ng pag-aalaala sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabanal na hapunan? Pakinggan po ninyong pahayag. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 5, mga talatang 8 hanggang 9. Ganito po ang kanyang pahayag. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Ang mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ang nakinabang sa kanyang dugo. Sila po ang mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po na alamin natin, itatanong po natin mula sa Biblia, sino po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, ang mga kaanib po sa iglesia ni Kristo ang may karapatan sa pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus sapagkat sila po ang nakinabang sa kanyang kamatayan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang totoo po, hindi lamang po ang mismong Kwaresma ang labag sa aral ng Panginoong Diyos, kundi pati na po ang mga ipinatutupad ng Iglesia Katolika Romana na mga aktibidad o gawain tuwing panahon ng tinatawag po nilang Kwaresma. Pakinggan ninyo, ganito po ang mababasa po natin sa isang aklat na pinamagatang A Manual of Religion, My Catholic Faith, na isinulat po ng isang nagngangalang Louis Larabois-Moreau. Ganito po ang sinasabi niya dito po sa page 99. Pakinggan po ninyo. Sa panahon ng Kwaresma,
Ipinagbabawal ng iglesia ang pagkakasal. Narinig po ba ninyo yon, mga kaibigan? Sa panahon ng Kwaresma, ipinagbabawal ng Iglesia Katolika ang pagkakasal o ang pag-aasawa. Bukod po dyan, bukod sa pagkakasal o sa pag-aasawa, ano pa po ang ipinagbabawal ng Iglesia Katolika Romana kapag panahon ng kanilang Kwaresma? Sa isang aklat Katoliko na pinamagatang Siyang Inyong Pakinggan, ang Aral Katoliko, ito naman po ay isinulat ng isang pare na nagngangalang Enrique de Mond. Pakinggan po ninyo, dito po sa page 139, ito ang kanyang sinasabi. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia, mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati sa mga araw na bawal. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkate o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Mga kaibigan, alam na alam po natin ito, na ang mga debotong Katoliko ay hindi po talaga kumakain ng karne tuwing Biyernes nung kanilang Kwaresma sa loob ng 40 araw. Lalo na po sa tinatawag po nilang Biyernes Santo. Kung bakit po ay sapagkat gaya po ng pagpapakasal o pag-aasawa, ipinagbabawal din po ng Iglesia Katolika Romana ang pagkain ng lamangkate o karne kapag panahon po ng kanilang Kwaresma. Mga kaibigan, kaninong aral po ang mga ito ayon sa pagtuturo ng Biblia? Aral po ba ito ng Panginoong Diyos? Aral po ba ito ng tunay na iglesia? Bakit po sinabi namin na hindi lamang ang mismong Kwaresma ang labag sa aral ng Panginoong Diyos, kundi pati na po ang mga ipinatutupad ng Iglesia Katolika Romana tuwing panahon ng Kwaresma. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang sinasabi. Dito po sa unang Timoteo, sa 4 mga talatang 1 at 3, ganito ang kanyang sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan po namin, hindi po aral ng Panginoong Diyos, manapay aral po ng demonyo. Ang mga aral ng Iglesia Katolika na nagbabawal sa pag-aasawa at pagkain ng lamangkati o karne tuwing Kwaresma po nila. Kaya hindi po kabanalan, kundi malaking kasalanan po sa Panginoong Diyos ang mga gawaing may kaugnayan sa Kwaresma. Kaya po, mga kaibigan, ang Iglesia Katolika po, hindi po ang tunay na iglesyang sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ito ang Iglesia ni Kristo na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ang aral po ng Iglesia Katolika tungkol sa Kwaresma at mga gawaing nakapaloob dito, kahayagan lamang po ng ginawa nilang pagtalikod sa tunay na iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan po naming mga Katoliko, hindi po namin kailanman hinangad na saktan ang inyong damdamin o kalooban. Sana po ay maramdaman ninyo ang aming malaking pagmamalasakit, ang pagmamahal po ng Iglesia ni Kristo sa kapakanan ng inyong kaligtasan sa ginagawa po naming pagbubunyag ng mga maling aral ng relihiyong inyo pong kinabibilangan. Tandaan po natin na tapos na po ang pasya ng Panginoong Diyos. Sa mga taong ang pinili ay hindi po ang kanyang katotohanan. Pakinggan po ninyo, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa ikalawang Tesalonica sa 2:11 hanggang 12. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan
upang maparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kaibigan, ang maniwala o pumili sa kasinungalingan o sa mga aral na lihis sa katotohanan ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia ay ikapapahamak po ng tao. Malinaw po ang pahayag ng Biblia, narinig po ninyo, parurusahan po ang lahat ng pumili sa kasamaan o sa kasinungalingan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kaya noon po na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo ang marami po naming mga kapatid. Katulad po ng marami po sa inyo ay nagtaglay din po sila ng isipan na kung saan po sila nagising, kung ano po ang kanilang kinagis ng relihiyon, ay doon na lang daw sila aabutan ng kanilang kamatayan. Subalit nang bigyan po nila ng pagkakataon at suriin ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, sila po mismo ang nakagawa ng isang matibay na pagpapasya na sundin at sampalatayanan ang katotohanan na itinuturo ng mga banal na kasulatan at sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya patuloy po namin kayong hinihikayat, mga kaibigan, mga ginagalang po naming mga kababayan, na magsuri po sa mga aral ng Biblia na itinataguyod sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng pagsubaybay po ninyo sa ganitong mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo dito po sa INC-TV, sa INC-TV Evangelical Mission sa YouTube. Mari po kayong magtungo at welcome po kayo sa aming mga gusaling sambahan na malapit po sa inyong tinutuluyan para makapagtanong po sa mga ministrong nandoon. Basahin din po ninyo ang aming mga magazine, ang God's Message Magazine, Pasugo, at iba pang mga polyeto ng Iglesia ni Cristo upang makatulong sa paghanap ninyo sa katotohanang maghahatid sa kaligtasan. Salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.